Paano natin maluluwalhati at matatamasa ang Diyos? Ang gabay na ibinigay niya sa atin ni Thomas Vincent tanong. Anong tuntunin ang ibinigay ng Diyos upang ituro sa atin kung paano natin siya maluluwalhati at matatamasa? Ang salita ng Diyos na nakapaloob sa mga kasulatan ng Old at New Testaments ang siyang kaisa-isang tuntunin upang ituro sa atin kung paano natin siya maluluwalhati at matatamasa. Tanong 1. Bakit tinawag na salita ng Diyos ang mga nakapaloob sa kasulatan ng Old at New Testaments? Sagot, dahil hindi ito galing sa sariling imbensyon ng mga taong sumulat ng Scriptures, kundi mula sa tuwirang inspiration ng Spirit of God na siyang nag-udyok sa kanila. All Scripture is given by inspiration of God. 2 Timothy 3. Prophecy of Scriptures came not by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Tanong 2. Paano mo mapapatunayan na ang salita sa Scriptures ay tunay na salita ng Diyos? Sagot, dahil sa kadakilaan ng Scriptures. Madalas ipakita sa Scriptures ang Diyos na tuwirang nagsasalita sa at sa pamamagitan ng mga propeta at inilalarawan ang kanyang kadakilaan sa napakataas na pananalita na hindi matatagpuan sa mga sulatin ng tao. Thus saith the high and lofty one who inhabiteth eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place. Isaiah 57. Who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto? 1 Timothy 6:15-16. Ang estilo ng Scriptures ay may taglay na kadakilaan na wala sa ibang mga aklat. Nag-uutos ito ng mga tungkulin na tanging Diyos lamang ang maaring humingi. Sinisisi nito ang mga kasalanan na tanging Diyos lamang ang maaring magbawal. Nagbibigay ito ng mga babala ng parusa na tanging Diyos lamang ang maaring magpataw. At nag-aalok ito ng mga pangako ng gantimpala na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. At lahat ng ito ay nakalahad sa isang napakadakilang paraan na nagpapakita na ang Diyos ang tunay na mayakda ng Scriptures. Dahil sa kabanalan at kaputian ng Scriptures, which God hath promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. Romans 1:2. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, and purified 7 times. Psalm 12:6. Mula simula hanggang wakas, banal ang Scriptures. Hindi ito amoy lupa o mahid ng anumang karumihan. Lalo na ang mga kautusan ng salita ay banal, inuutos ang lahat ng banal at ipinagbabawal ang lahat ng karumihan. Kaya malinaw na ang Scriptures ay salita ng banal na Diyos, at ang mga banal na lalaking sumulat nito ay ginabayan ng Holy Ghost. 3. Dahil sa pagkakaisa at pagkakatugma ng Scriptures, may pagkakaisa ang Old Testament at New Testament, pagkakatugma sa pagitan ng mga type at figure sa ilalim ng batas at ng katuparan ng mga ito sa ilalim ng Gospel, pagkakaisa sa mga hula at katuparan ng mga ito, may harmonia ng mga utos, ng kasaysayan at ng disenyo. Dahil isinulat ito ng maraming tao sa iba't ibang panahon at lugar at gayon pa mamagkasang-ayon, malinaw na sila ay ginabayan ng isang Spirit of God. Kaya ang Scriptures ay tunay na salita ng Diyos. Dahil sa mataas na mga hiwaga na inihayag sa Scriptures, binabanggit sa Scriptures ang Trinity of Persons sa Godhead, ang incarnation ng Son of God, at ang mystical union ni Christ at ng kanyang mga miyembro. Ang mga hiwagang ito ay hindi kayang imbentuhin ng mga pinakamatalino at pinakamarurunong na tao, lalo na ng mga hindi nakapag-aral na mangingisda. Kaya maliwanag na hindi sila nagsalita ng sarili nilang salita, kundi kung ano ang itinuro sa kanila ng Spirit. 5. Dahil sa pagkamakabago ng Scriptures. Ang ilan sa mga ito ay naisulat bago pa ang anumang ibang akda ng tao. Nilalaman din nito ang kasaysayan ng mga pinakamatatandang bagay gaya ng paglikha ng mundo at ang baha na tanging Diyos lamang ang nakaalam. Dahil sa kapangyarihan at bisa ng Scriptures. Makapangyarihan ng Scriptures sa paggising at pagsugat ng budhi. The Word of God is quick and powerful, sharper than a two-edged sword. Hebrews 4:12. Makapangyarihan ng Scriptures sa pagbabago ng puso. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Psalm 19:7. Makapangyarihan itong bumuhay sa mga espiritual na patay. Hear, and your soul shall live. Isaiah 55, Thy word hath quickened me. Psalm 119:50. Makapangyarihan itong magbigay ng galak at aliw kahit sa gitna ng matinding pagdurusa. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart.
Psalm 19:8. Ang scriptures, kapag ipinaliwanag at inapply ay nagdudulot ng mga epekto na higit sa kayang gawin ng kalikasan na nagpapakita na Diyos lamang ang may akda ng scriptures. Dahil sa disenyo at paraan ng pagkakaayos ng scriptures, ang layunin ng scriptures ay ibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi nito pinalalaki ang tao, kundi ibinababa at binabakante ang lahat ng tao upang itaas ang pangalan at biyaya ng Diyos. 2. Ang kahangahangang paraan kung paano naisip ang paraan ng kaligtasan ng tao sa pamamagitan ni Jesus Christ matapos ang pagbagsak sa kasalanan ay nagpapakita na ito ay mula sa infinitely wise God at hindi mula sa utak ng tao. Kaya ang scriptures na naghayag nito ay tunay na aklat ng Diyos. Dahil pinagtibay ang scriptures sa pamamagitan ng mga milagro, maraming milagro ang mababasa sa scriptures, lalo na ang mga ginawa ni Jesus Christ at ng kanyang mga alagad upang patunayan na ang kanilang turo ay galing sa Diyos, gaya ng pagpapagaling ng mga bulag, pagbuhay ng patay at pagpapatigil ng bagyo sa isang salita. Ang mga milagro na ito ay mula sa kamay ng Diyos at ang mga ulat tungkol dito ay tapat na naipasa sa atin. Dahil pinagtibay ang scriptures sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, libo-libong mga Kristiyano noong unang panahon ang nagpatotoo sa katotohanan ng scriptures sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay. Ang kanilang pananampalataya at pagtitiis ay mabigat na patunay ng banal na katotohanan ng scriptures. 10. Dahil sa patotoo ng Spirit of God sa loob, kasama, at sa pamamagitan ng scriptures sa puso ng mga mananampalataya. Ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. The same anointing teacheth you of all things, and is true, and is no lie. 1 John 2:20-27. Kung wala ang patotoo at pagtuturo ng Spirit, walang ibang argumento ang makakumbinsi ng tao tungo sa saving faith. Tanong 3. Bakit isinulat sa Scriptures ang salita ng Diyos? Sagot. Upang mas maipasa ang kasaysayan at doktrina ng salita sa mga susunod na salinlahi. Kung inasa lamang sa alaala ng tao ang pagdaan ng salita, maraming katotohanan ng malamang ay nawala na dahil mahina at di perpekto ang memorya ng tao. Kaya't mas siguradong paraan ang pagsulat. This second epistle I write unto you in way of remembrance. 2 Peter 3. Upang mas madaling maikalat ang gospel sa iba't ibang bansa, hindi kasing lakas ng aklat ang mga kwento lang mula sa ibang tao. Ang mga sulat mismo ng mga propeta at apostol ang higit na pinaniniwalaan. 3. Upang magkaroon ng church ng isang permanenteng tuntunin ng pananampalataya at pamumuhay na magiging batayan ng lahat ng doktrina at gawain upang mapigilan ang maling katuruan at kasamaan. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Isaiah 8. Tanong 4. Ano ang mga kasulatan ng Old Testament at ano ang mga kasulatan ng New Testament? Sagot. Ang mga kasulatan ng Old Testament ay ang mga kasulatan sa unang bahagi ng Biblia na nagsisimula sa Genesis at nagtatapos sa Malachi. Ang mga kasulatan ng New Testament naman ay ang mga kasulatan sa huling bahagi ng Biblia na nagsisimula sa Matthew at nagtatapos sa Revelation. Tanong 5. Bakit tinawag na kasulatan ng Old Testament ang mga kasulatan sa unang bahagi ng Biblia? Sagot. Dahil ang testament o covenant of grace na ginawa ng Diyos sa tao ay ipinahayag doon sa pamamagitan ng isang lumang paraan ng pagpapakita nito, kung saan si Christ, na siyang testator ng testament at mediator ng covenant, ay nilalarawan sa pamamagitan ng mga types at figures, at maraming mabibigat na seremonya at carnal ordinances ng ceremonial law ang hinihingi noon. Tanong 6. Bakit tinawag na kasulatan ng New Testament ang mga kasulatan sa huling bahagi ng Biblia? Sagot. Dahil ang testament ng Diyos o covenant of grace ay ipinahayag dito sa isang bagong paraan na hindi na gumagamit ng types at figures sapagkat si Christ mismo ang inihayag bilang dumating na salaman. Siya na noon ay inilarawan lamang sa anino ng mga iyon. Nang natupad na niya ang ceremonial law, ito ay kanyang inalis at pinalaya ang kanyang bayan mula sa tanikala ng pagkaalipin at ngayon humihingi siya ng mas espiritual na pagsamba bilang kapalit. Tanong 7. Hindi ba ang mga kasulatan sa apocryphal books ay salita rin ng Diyos? Sagot. Bagaman mayroong maraming totoo at mabubuting bagay sa mga aklat na ito at maaring basahin ng may kapakinabangan tulad ng ibang mga aklat, hindi sila dapat ituring na canonical scripture at bahagi ng salita ng Diyos. 1.
Dahil hindi sila isinulat sa wikang Hebrew at hindi kinilala ng mga sinaunang Judeo bilang canonical, na sa kanila noon ipinagkatiwala ang pag-iingat ng mga oracles of God. 2. Dahil may ilang bagay sa mga aklat na ito na mali at hindi naaayon sa salita ng Diyos. 3. Dahil wala ang kapangyarihan at kamahalan sa mga aklat na ito tulad ng nasa canonical scripture. 4. Dahil ang may akda ng Ecclesiasticus na pinakamatino sa lahat ng apocryphal books ay humihingi pa ng paumanhin kung may maling naisulat sa kanyang aklat, isang bagay na hindi niya gagawin kung siya ay ginabayan ng infallible Spirit of God. Tanong 8. Hindi ba galing sa church ang autoridad ng scriptures gaya ng sinasabi ng mga papists? Sagot, hindi. Dahil ang church na sinasabing pinagkukunan ng patotoo ng scriptures ay isang apostate at corrupt church at naging upuan ng Antichrist. Dahil ang tunay na church ni Christ ay umaasa sa scriptures para sa kanyang pagiral, kaya't hindi maaring umaasa ang scriptures sa church para sa kanilang autoridad. Kayo'y kababayan ng mga banal at bahagi ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, si Jesu Kristo rin ang pangunahing batong panulukan. Ephesians 2:19-20. 3. Dahil kung ang autoridad ng scriptures ay nakasalalay sa church, ibig sabihin ay ang church mismo, kahit walang scriptures, ay kailangang infallible. Kung hindi magiging tiyak ang ating pananampalataya sa scriptures batay sa kanilang patotoo. Ngunit ang church, sa kanyang sarili at walang scriptures, ay hindi infallible. Tanong 9. Bakit tinatawag na rule ang scriptures para ituro kung paano natin dapat luwalhatiin at tamasahin ang Diyos? Sagot. Dahil lahat ng doktrina na obligasyon nating paniwalaan ay dapat masukat o mahatulan batay dito, at lahat ng tungkulin na dapat nating gawin bilang paraan para maabot ang pangunahing layunin ng tao ay kailangang umayon sa rule na ito. At sa lahat ng lumalakad ayon sa tuntuning ito, kapayapaan nawa ang sumaka nila. Tanong 10. Bakit tinatawag na only rule ang scriptures? Sagot. Dahil ang scriptures lamang at wala nang iba ang sapat upang ituro sa atin kung paano natin dapat luwalhatiin at tamasahin ang Diyos. Tanong 11. Hindi ba sapat ang natural reason kahit walang ilaw ng scriptures upang tayo'y magabayan? 1. Totoo na ang natural reason, batay sa likas na impresyon ng pagka-Diyos sa isipan at sa mga ebidensya ng isang deity sa mga gawa ng creation at providence, ay maaring magpakita na mayroong Diyos, at na ang Diyos na ito ay walang hanggan sa kanyang pagkatao, kapangyarihan, karunungan at kabutihan, at na siya ay dapat luwalhatiin at sambahin ng kanyang mga nilalang. 2. Ngunit ang natural reason ay hindi kayang ipakita ng lubusan, at sa paraang nakapagliligtas kung sino talaga ang Diyos. Hindi nito kayang ihayag ang kanyang pag-ibig at awa sa mga makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi nito kayang ihayag kung paano siya dapat luwalhatiin at sambahin. Hindi nito kayang ituro kung paano natin siya tunay na matamasa dito sa mundo o sa hinaharap. Hindi ba dapat gamitin ang unwritten traditions ng Church of Rome bilang rule para sa ating gabay, lalo na't hinihikayat ng apostol ang mga taga-Thessalonica, 2 Thessalonians 2 verse 15, na hawakan ang mga tradisyon na itinuro sa kanila, hindi lang sa sulat kundi sa salita rin, at maraming tradisyon ng Church of Rome ang sinasabing apostolical. Sagot. Ang unwritten traditions ng Church of Rome ay hindi dapat gamitin bilang rule ng ating gabay. 1. Dahil walang unwritten traditions ang maaring maipasa mula sa panahon ng mga apostol hanggang ngayon sa pamamagitan lamang ng salita nang walang panganib ng pagkakamali at pagkasira. Kaya't hindi natin matitiyak na ang mga tradisyon na tinatawag nilang apostolical ay hindi nagbago at kailangan nating matiyak kung gagamitin natin ang mga ito bilang rule. 2. Dahil may dahilan tayong maniwala na dahil napakasama ng pagkasira ng Church of Rome, gayon din ang kanilang mga tradisyon ay nasira, lalo na kung isa sa alang-alang ang sinasabi ng mga historians tungkol sa laganap na kabulukan, kamangmangan at kasamaan ng ilang henerasyon ng kanilang church, lalo na nung ika-9 at ika-10 siglo at pagkatapos, kaya't hindi makatwiran na asahan nating makakatanggap tayo ng dalisay na tradisyon mula sa mga panahong iyon. 3. Dahil maraming tradisyon nila ang taliwas sa maliwanag na salita ng Diyos, gaya ng mga tradisyon ng mga elder sa panahon ng mga Pariseo na kinondena ng ating tagapagligtas, kasama ang lahat ng ipinatutupad na gawa ng tao. Pinawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon,
Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Nagtuturo sila ng mga utos ng tao bilang mga aral. Matthew 5:6-9. 4. Dahil kahit kailangan pa nung una ng mga taga-Thessalonica na hawakan ng ilang unwritten traditions, dahil ang kasaysayan ni Christ at marami sa gospel ay nasa salita pa lamang ng mga apostol noon. Gayunpaman sa kalaunan, ang buong kasaysayan ni Christ at lahat ng kinakailangang malaman, paniwalaan at isagawa para sa kaligtasan ay naisulat na sa mga aklat ng New Testament para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at ng mga susunod na henerasyon ng Church upang hindi masira ang gospel sa pamamagitan ng unwritten traditions. Kaya't lahat ng unwritten traditions ay dapat tanggihan. Tanong 13. Hindi ba dapat gamitin bilang rule ang liwanag sa loob ng tao at ang Spirit of God na hiwalay sa Scriptures na sinasabi ng mga Quakers at enthusiasts? Sagot. Ang liwanag sa loob ng tao, hiwalay sa Scriptures, ay hindi dapat gamitin bilang rule. 1. Dahil anumang liwanag na inaangkin ng sinuman na wala sa Word ay kadiliman lamang at kung sino man ang lumalakad dito, tiyak na matitisod at mahuhulog sa hukay, sa kautusan at sa patoo. Kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, walang liwanag sa kanila. Isaiah 8:20. 2. Anumang espiritu na nagtuturo laban o bukod sa rule ng Scriptures ay hindi Spirit of God at of truth, kundi isang espiritu ng error at delusion. Maliwanag na sinasabi ng Scripture na ang mga hindi nakikinig sa mga apostol na nagsasalita sa Word ay pinangungunahan ng espiritu ng kamalian. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos, sapagkat maraming bulang propeta ang nagsilabas sa sanlibutan. Tayo ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Dito natin nakikilala ang Spirit of Truth at ang Spirit of Error. 1 John 4:1-6.